Colonel, pwede ka bang magbigay ng halimbawa gaya ng na halimbawa may utos sa'yo, Colonel, pwede bang ganito? Pwede po akong bigyan ng halimbawa dito sa committee ito? Halimbawa po, may kailangan siya na information at kaya ko naman pong ibigay. Ibibigay ko po sa kanya. At kung wala akong informasyon, magtatanong po ako doon sa kung saan po yung concern ng kanyang itinatanong or kung ano man po ang gusto niyang malaman, Mr. Chair. Anong halimbawa itatanong niya? Tatanong niya kung anong bayan yan, kung sinong tao yan, o halimbawa kung anong lugar yan. Yun ho ba tinatanong sa inyo? Meron din pong ganoon, Mr. Chair. So kadalasan, yun po ang ginagawa nyo? Opo, Mr. Chair. So ikaw ang nagbabalidate o nagbibigay ng impormasyon na kailangan niya tungkol sa isang tao? Tao, lugar, ganun ba ang ibig nating sabihin dito? At syempre, kailangan mo ring i-validate ang isang bagay kung ano ang pwedeng may report mo sa ating boss. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Anong pagkakataon na natatandaan mo yung binalidate mo kay Senator? May mga incident po na tinatanong niya kung halimbawa may insidente po silang dumating na report sa kanila, tapos yung insidente po na yun ay gusto niyang i-validate. Ako naman po ang gagawin ko, minsan tatawag po ako sa mga region concerned po yung information, then ipapasa ko po sa kanya, Mr. Chair. So meaning to say, tinatanungan ka about sa mga nangyayari sa mga tao na halimbawa may namamatay o nahuhuli during the time, Colonel, tama ho ba? Meron din po mga ganong pagkakataon, Mr. Chair, pero bibira lang po. So, ibig mo sabihin na pag may nangyari sa isang lugar, ikaw ang tatawag at i-report mo. Iba-validate mo sa kanya ang nangyayari, Colonel? Ganyan ba? Halos ganun po. Mag-check po ako sa isang kung saan po yung... Pwede pakiulit, medyo mahina ang boses nyo? Ganun nga po, Mr. Chair. Colonel Leonardo, totoo ba yung naririnig ko na kayo ang paymaster? Hindi naman po, Mr. Chair. Sino po ang alam niyong paymaster pag halimbawang may na-validate, may nangyari? Sa aking research, parang ikaw ang kilala mo ba kung sino yung nagbabayad? Wala po akong personal knowledge, Mr. Chair, kung tungkol sa kung anong itinutukoy niya na magbabayad, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, gusto ko lang idiin ang tanong kay Colonel Leonardo at malinaw na inaamin niya
ang nagre-report siya kay Senator Bongo at si Senator Bongo naman ay nagre-report kay President Duterte. So ibig lang sabihin, malinaw, ang plano na kaya dinala si Colonel Leonardo sa CIDG 11 ay para pakinabangan nila sa pagbibigay ng impormasyon o taga-validate ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari noong implementasyon ng war on drugs ng past administration, ng Duterte administration. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Pakiulit po. Tama ho ba? Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ang last question ko po sa iyo, Colonel Leonardo. Nabasa mo itong first affidavit ni Colonel Rohina Garma at binasa niya ngayon yung pangalawang supplemental supplemental affidavit ni Colonel Garma. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po kayo sa dalawang affidavit ni Colonel Garma at pinatotoo nyo pa na itong lahat sinasabi ni Colonel Garma ay walang kasinungalingan at totoo itong sinasabi niya? Yes. Microphone, please. Opo, Mr. Chair. Ito pong paragraph 14 po, Mr. Chair. So, pinatotohanan mo lahat itong dalawang first affidavit and supplemental affidavit of Colonel Rohina Garma. So I just want to put on record, Mr. Chairman, that these two affidavits are validated by Mr. Chairman, Colonel who is that person that is whispering to Colonel? May I know What who is the that personality of gentleman that person? Is he your lawyer, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. What is his name? Attorney Aguinaldo Sedno, Mr. Chair. Attorney, have you entered your appearance before this committee? Already in the past. You did not change your lawyer. What about the gentleman beside you, attorney? Are you also the lawyer? You belong to the same law firm, I suppose. May I know what's your name, attorney? Good evening, Your Honors. My name is Attorney Andres P. Manuel Jr. Attorney Andres. Yes po. And did Colonel Leonardo engage your services? Yes, Your Honor. Is that correct, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. So you have two lawyers with you? Yes, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Please continue. So, yun lang yung aking huling katanungan na yung dalawang affidavit, pinatotoo lang that the two affidavit of Colonel Garma are correct. Tama po lahat ito. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, thank you. Mr. Chair, Before, are you going to interpolate May I? Congressman Yes. Abante? Okay, Congressman Abante, and then Congressman Rog Gutierrez, and then Congressman Nordan Suwan. Please proceed, Congressman Abante. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, I just would like to make a premise of my argument to you, no? Kung maaari ka lang makinig, di ba? Narinig mo na ang ipinahayag ni Colonel Garma tungkol sa kanyang dalawang affidavit. Hindi ko na kinakailangan pang yan ay bigyan ng kaukulang pansin pa. Subalit, for the purpose of clarification, Mr. Chair, Colonel Leonardo, I just would like to make this manifestation before I would ask you a question. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi,
ayon sa testimony ni Colonel Garma, sinabi daw ni Presidente Duterte sa kanya na kailangan niya ng isang PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Ang sabi niya, ikaw ay nakasama sa meeting na yan. Itong meeting na ito ay preparatory para sa war on drugs ni Pangulong Duterte. I would like you to know that me personally believe that drugs should not in any way be permeating in this nation. Palagay ko, naniniwala ka rin dyan, di ba? Naniniwala po ako dyan. I believe in the war on drugs. But what I do not believe is when you have to kill more than 20,000 people so that drugs can be stopped. And it did not even stop. Palagay ko, you being a religious person, Colonel Leonardo, naniniwala din po kayo na ayaw nyo ng maraming mga killings. Ano po? Oo. Yan din ang paniwala nyo, di ba? Alright. Ngayon, ito ang sinabi ng ating Pangulo. I-quote ko ha. Hitler, I quote, Hitler massacred 3 million Jews. That is his quotation at one time. Mali pa nga yung 3 million It is 6 million. Hitler massacred 6 million Jews, as I corrected. At ang sabi niya, there is 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. Palagay ko naman ay hindi ka naniniwala dito sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw ko naman na matawag siya na siya ang Hitler ng Pilipinas. Bakit sapagat binanggit niya to Am I right? O ito po. Ito na po ang question ko, and this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Yun lang po ang gusto ko. I rest my case, Mr. Chairman. Sinagot na po ni Colonel Leonardo ang aking mahalagang katanungan. Thank you. Okay, thank you, Congressman Abante.